nangyayari sa military na ngayon, posibleng anytime magkaroon na ng people power at matanggal na si Marcos. Huwag na niya silipin. Kung ako presidente, hindi siya i-appoint ko ng ombudsman. Kiko Barsaga, susuguri na ang mansyon ni Tambaloslos dyan sa Forbes. Patay kang kamuti ka. Hindi na po mapipigilan itong mga panawagan ni Kiko Barsaga na people power. At bukas na nga ho ang kanyang itinakdang araw, October 12. Susugod umano ang grupo ni Kiko Barsaga dyan sa mansyon ng mga buaya, anak ng baka. At Vice President Inday Sara Duterte, binanatan si Boyeng Rimulya. At ang ayon sa kanya, huwag na umano niyang silipin itong salin ni Vice President Inday Sara, buksan na niya sa kanyang harapan. At dagdag pa ni Inday Sara, kung siya umano ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay hindi umano niya pipiliin si Boyeng bilang isang ombudsman. Nimal, ang dami-daming kaso Grabing pagtatraidor sa bayan, pinili talaga ni Ngiwem, nimal kang Ngiwem ka. At pag-usapan din po natin itong bagong labas na trust and rating survey sa mga public officials, kagaya ni Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara, ng, ano ba yung survey nito? I think ang nag-survey, tika lang dahil number 1 pa rin si Vice President Inday Sara Duterte, the most trusted na government official. Ito ay survey ng Publicos Asia Incorporated. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na. Nadami tayo dito sa Bisdak Pilipinas, sama-sama tayong babangon muli. At sa mga medyo maluwag ngayon sa kanilang buhay, siksik-liglig ang biyaya, dalawang probinsya po ngayon ang nasalanta ng lindol, dilubyo, province of Cebu at Davao. Medyo malalakas po sa Davao kasi dalawang kambal pala yung dyan, lindol, isang 7.5 at saka 6.8 o 6.9 na magnitude. At pag sobra-sobra po ang yung biyaya, mag-donate po tayo. Meron po tayong pinagkakatiwalaang foundation, ang Isiminay Foundation. Handa po silang tumanggap ng inyong mga donasyon at paniguradong makakarating po yan talaga sa paroroonan at sa tamang beneficiaryo. Nandyan po yung kanilang mga numero, GCash number sa inyong screen. Ito mga kababayan ko, grabe na po talaga ang korupsyon sa ating bansa. Hindi na po alam ni Bongbong Marcos kung paano pagtakpan ang kanyang mabahong pangalan. Bantot kusa talagang sumisingaw ang pagkakawatan ng pamilyang Marcos. At sobrang dami ng ahong problema sa bayan, dinagdagan pa niya. Ginawa pang ombudsman itong si Boyeng Rimulya. Pag-usapan po muna natin itong banat ni Vice President Inday Sara Duterte kay Boyeng Rimulya. At siyempre, isabay na rin po natin ang kanyang trust and approval rating na number 1 pa rin. Walang sinabi si Martin, magnanakaw si Martin. Isa pa, Marcos, magnanakaw si Marcos. Ito mga kababayan ko, pakinggan po natin ang banat ni Vice President Inday Sara Duterte. Narito po. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Bakit ka ba na talaga siya ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako presidente, hindi siya i-appoint ko ng ombudsman. Aray ko, ang sakit yun, bunying. Silipin nyo, bulat-latin nyo, sabi ni Vice President Inday Sara. Tsaka ako, malaki naman ang tiwala natin kay Inday Sara, hindi talaga yung kurakot. Kasi kung kurakot pa yan, nagpapayaman na ho sana yan. Noong naging mayor siya sa Davao City, putya, Davao City po, wala pong utang, zero balance. Oh my God. Tapos mabatuhin mo ng kurakot si Inday Sara. Buksan nyo lahat ng salin, hindi lang kay Vice President Inday Sara. Para magiging patas, kasi dapat ang ombudsman ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Non-political partisan dapat yan, independent dapat yan. Kasi ang tawag mo dyan, tanod, ikaw yung tanod bayan. Yan ang babantay sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno. Lahatin na lang ho. Ikaw, Bunyeng, ilabas mo lang yung salin ng kapatid mo, si John Vic, salin lahat ng mga kalyado ni Ngiwim. Para lead by example, ika nga. Tingnan natin kung sino po yung nagpapayaman, salin ni Sandro Marcos, Martin Romualdez, putang na, siguro magugulat kayo, Yung sinabi ni Mayor Basti, na magkano lang yung salin ni Romualdez noon. Milyon lang, ngayon bilyon up. Kininam talaga. Paano pa kaya si Bongbong Marcos? Talagang sandamakmako na pangungurakot itong pamilya nila mula noon hanggang ngayon. Kaya ito tama si Vice President Inday Sara, hindi naman talaga qualified si Boyeng Rimulya magiging ombudsman. Kaso nga lang, qualified si Boyeng Rimulya sa pagiging kaibigan ni Bongbong Marcos.
Kasi lahat, si Buying yung kumana. Labang kay Pastor Kibuloy, labang kay former President Duterte, lahat-lahat ng mga kalyado ng mga Duterte, si Buying yung kumana. Kaya siyempre, itong si Bongbong Marcos, pinagkakatiwalaan si Buying. Yan ang maliwanag. Pero hindi ho nakita ni Bongbong na dapat independent at hindi dapat not political partisan. First time nga in the history na mayroong ombudsman, no, sa Pilipinas ngayon na politician. At pambihira, hindi nanggagaling sa Supreme Court. Karamihan kasi mga retired justices yung mga nagiging ombudsman. Ngayon ito si Buying, politician, animal. Meron ding kaso eh. Di ba? Pakinggan natin itong isa sa mga nagkaso, si Attorney Toryon. Ayan. Attorney Toryon na kinasuhan niya si Buying, iwan ko. Bakit pinalusot po ito ng Judicial and Bar Council? Animal talaga. Pakinggan natin si Attorney Toryon. Meron pong nakabimbing disbarment case laban kay dating Justice Secretary Boying Remulla dahil sa pag-aresto at pagsuko ng gobyerno kay FPRRD sa ICC. Ngayong ombudsman na si Remulla, ano na kaya ang mangyayari sa kasong ito? Makakausap natin ang complainant na si Attorney Israelito Toryon. Attorney Toryon, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Ay, magandang gabi po, ma'am. Good evening, everyone. Alright, Yes, ma'am. so first of all, nag-file nga ho kayo ng kaso laban kay Justice Secretary Boying Remulla then. Na ngayon po ay ombudsman na. What will happen to that? Magiging mutu ba yun? No, it will remain pending before the Supreme Court. And as you know, I was not the one who filed it. I was acting as the lawyer of the complainant, who happened to be the family of the Duterte. And specifically, it was acting Mayor Sebastian Baste Duterte, who is the private complainant in that case, or who is rather the complainant in that case. And even if he is already the ombudsman now, that case will continue because that appertains to his action as a lawyer. We are attacking his license as a lawyer. Yun po ang mangyayari po doon. Ano ho yung, so it basically it's an active case kahit na po ombudsman na si Attorney Boying Remulla. For the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni Baste Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? Well, if you will check Section 8 of Article 11 of the 1987 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar and that he must have been in the practice of law for 10 years. No? So if he is no longer a lawyer, then that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather in the past, I would not comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature. But I'm just discussing the effects or consequence if he would be disbarred. Then he would no longer qualify as an ombudsman because it is a continuing requirement. But what we will actually do, subject to the order of our client or request of our client, and supposedly tonight we have a meeting, but it was moved tomorrow. We will still question his appointment as an ombudsman. There is a quarrel as to whether or not it is a petition for quo warranto or certiorari. We will decide that by tomorrow. And we will definitely file that petition before the Supreme Court. Ano ho yung basihan ng posibleng quo warranto o certiorari laban dito sa pagtalagay? Quo warranto may not be the proper remedy to my mind. No? Of course, that is subject also to a discussion with my fellow lawyers who are handling the case. Because under Rule 66 of the Rules of Court, specifically Section 1 thereof, it mandates that it will be the Office of the Solicitor General who should file the same. Or if not, it would be under Section 5, the person who has a clear legal right of the position. But I don't expect anyone who was not appointed, which was included in the list, no short list, there were 7. I don't think any of the 6 would be willing to file that petition for quo warranto. And I don't think that the Solicitor General likewise under Rule 66 would file that petition. So we have another option, and I believe that under Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, a petition for certiorari may be appropriate in questioning his being shortlisted by the Judicial and Bar Council. So that would be maybe the tenor of the petition. Ano ho ba para sa kaalaman natin ang petition for certiorari? At bakit ho ito posibleng sa mga estudyante po ng batas, any branch of the government can be questioned under the expanded concept. Maski executive department yan, supposedly under Rule 65, judicial or quasi-judicial functions lang ang covered. Pero kung ibase mo dito under Article 8, Section 1, expanded na po yung konsepto po ng certiorari. So kung any branch, even the executive department of the government, would commit grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, then it can be subjected to a certiorari proceeding under Article 8, Section 1. Pwede na yan i-question sa Supreme Court. Ayan, so may pag-asa para masipa itong si Buying. Kapag ka-ombudsman, ang daming kaso eh. Kaso nga lang, ang Supreme Court pa rin ang magsasabi. Kahit marami kang ang tawag dyan, marami kang petition kay Buying, tututulan mo ang pagka-ombudsman niya na in-appoint ni Bongbong, ang huli pa rin ay yung Supreme Court. Pero sa bagay, ang Supreme Court, nasubukan na po natin yan tungkol sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Sinabihan nila unconstitutional ng articles of impeachment, hindi sumunod sa tamang proseso, kaya nabasura. O sige, tuloy, Attorney Toryon, may chance pa tayo. And who is going to be guilty of this grave abuse of discretion? Well, the JBC, including the ombudsman for issuing the, the clearance, even if we filed a complaint last September 15,
And there was an order to undocket the case on September 16. Tapos si Acting Ombudsman Vargas perhaps realized that there was a May 5, 2025 memorandum order of then Ombudsman Martires ordering twin docketing of criminal administrative cases. On September 17, he issued a office order which provided for retroactive effect. Tapos 10 days lang, selective pang pagka-undocket kasi yung final ni Secretary Vince Dizon noong September 11 against DPWH officials at meron pang preventive suspension, hindi na undocket. Paano nangyari yun? Yung COA fraud report which was filed on September 7, hindi rin na undocket. Yung sa amin lang yung inundocket. So it was a clear abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Pero Ngayon lang dalawa yan. po, Attorney Torion, two people, I mean two groups. One would be the acting ombudsman, yung former acting ombudsman, and the Yes. JBC. Yes, and the JBC Okay. for including him in the shortlist, even if we wrote a letter informing them that we already filed criminal administrative complaints against against Remulla. Against then Justice Secretary Boying Remulla. Yes. So yung petition for certiorari, you plan to file this possibly tomorrow or maybe next week? Depende po yan sa kliyente namin. Okay. Depende po sa kliyente namin. Siya kasi ang mag-decide niyan, hindi And po ako. ang kliyente niyo po si acting mayor. Acting Mayor Sebastian Basta- Duterte. All right, so it will be up to him. So to be clear, attorney, ito ho bang pag-file ng mga motion or kaso laban kay Ombudsman Boying Remulla, is it really to prevent him from being No. chosen as the No, ombudsman? consequence lang po yun. Offshoot lang po yun. Kasi yung pag-kidnap kay Tatay Digong, honestly, the next day noon may mga criminal cases na akong na-prepare, no? At saka admin case. Pero at that time, hindi pa po ready yung Duterte family to file criminal and admin cases, no? But one of them told me, just prepare and we'll just decide later on. So, nakahanging lang po yun. And then lately, nag-decide na yung pamilya through Acting Mayor Sebastian Duterte na mag-file na. Kaya final namin yung criminal and admin cases last September 15. And the option to file such criminal administrative cases as well as disbarment cases lies with the family because kidnapping cases has a long prescriptive period under Article 90 of the Revised Penal Code. How long Within is the that? 20-year period, pwede nila i-file yan. Sa 20? kanila kasi yun eh. When did you say 20-year period, prescriptive period? 20-year period kung grave offenses po yun. Attorney, any reaction by the family, on behalf of the family? Ika lang, dapat pala advance, no? Yung nangyayari ba, after siguro ng Senate hearing, nag-file na agad ng kaso si ang Duterte family kay Boying para di sa papaano makabinbin, hindi masama sa shortlist. Kaso nga lang, ang demonyo, magpakademonyo talaga at gagawa ng paraan para masama sa shortlist ni Boying at ma-appoint bilang isang ombudsman. Tuloy nga. Dito po sa pagtalaga kay Boying Remulla as ombudsman. Well, makikita naman doon sa interview ata ni VP Sara, hindi sila masaya. Hindi sila masaya. Yun lang. And sa mga nagtanong po sa media, kay Ombudsman Boying Remulla, ano yung mga kailangan niyang unahin, at least natingnan dito sa mga nakabinbin na reklamo before the Office of the Ombudsman. There were two that are being mentioned, sir. Care to react? One is the formally issue, and the other one is the confidential funds of Vice President Sara Duterte. Go ahead, Pero sir. ang pagkasabi nga ma'am, yung SALN daw niya ang titingnan kagad yung first interview niya. Later na lang yung formally. Yung first interview niya, titingnan daw yung yung SALN daw ni VP Sara. Sa kadami-dami naman natin ang problema, yung fund control issue, no? Na trilyones na yung problema natin, yung pang SALN ni VP Sara yung unahin niya. Para may problema tayo dito. Yung sa formally, well, it may be a legitimate issue. He can go against it because we do not tolerate or condone corruption. If there is indeed corruption dun, imbestigahan niya. Pero sana maging fair siya because under the 1987 Constitution, he is supposedly the protector of the people. No? Correct. And he should investigate yung pinaka-grabe po na nangyari po dito sa ating bansa. Yung yung flood control issue. Dapat doon siya tututok. Kasi yun talaga sana yung mandate niya. Protector siya ng people. Grabe yung nanggawa sa atin na kaguluhan at grabe yung sakit na nararanasan ng mga Pilipino dahil sa continuous na pagbaha. Kaso Atty. Torion, kaya nilagay nga siya sa ombudsman kasi hindi siya protector sa people, protector siya kay ni Bongbong Marcos. Protector siya ng mga buhaya, protector siya kay ni Tambaloslos, lahat. Protector ng kanilang mga samahan. Yan ang maliwanag dyan. Hindi naman siya protector ng tao eh. Kaya pinilit yan si Boying eh. At para durugin ang mga Duterte, para siraan, Inday Sara, mantakin mo salin agad ni Inday Sara, samantalang problema, flood control. Grabe, no? Tuloy natin, Atty. Torion. Sana maging fair siya because one of the requirements of an ombudsman is recognized probity and independence. So this is his golden chance to prove that he is in fact independent-minded and that he would go against corrupt people really and not to make his office as an office of persecution and harassment against the political opponents. Is there any concern that the Office of the Ombudsman under Boying Remulla might not be fair, might not be neutral, or might be even be biased? Meron ho bang ganon? Meron ho bang concern? Ako personally,
ako pwede ako makasabi may concern. Kasi nangyari yan sa akin sa kaso doon ni Pastor Apollo Sikibuloy. Correct. Kasi yung sa kaso ni Pastor, medyo masabi mo talaga na kasi na-dismiss na yung kaso, bigla na lang Binuhay. nung after nung investigation ni Senator Hontiveros. And pag more than 3 years na yung natutulog, yung petition pa nga, defective pa nga, dapat ma-dismiss yun ordinarily, binuhay niya, and then in less than 1 week, may warrant na si Pastor. Yung MR namin motion for reconsideration hanggang ngayon, hindi niya i-rule. Kasi sa tingin namin, kung i-rule niya, pwede na kami mag-certiorari doon sa, sa Court of Appeal, sa alleging grave abuse of discretion on his part. Hindi niya inaksyonan yun hanggang ngayon. So ako, personally, I cannot speak for the Duterte family, pero yung yung kanyang action in the past, may concern ako. Last question, Attorney Torion. Teka lang, ikaw, maraming concern talaga kay Boyeng kung sa simula umpisa. Nag-start yan kay, kay Bantag, General Bantag, ayan. Napakabayas. Kala mo siya talaga yung complainant, nag-abogado, animal talaga. Yung impartiality, questionable, kay Tibis, kay Pastor Kibuloy. Ganun kabayas si Boyeng. Tingnan mo yung anak niya. Mantakin mo, ginawang ombudsman, na yung anak niya may kaso pag patungkol sa pinagbabawal na droga. Hindi nga hindi mo maintindihan yung Pilipinas ngayon under Marcos admin. Labo-labo. Pero sabi naman ni Vice President Inday Sara, wala siyang pakialam dyan, ibuksan nyo yung salin para malaman ng lahat. Last I heard, your client, Pastor Apollo Kibuloy, ay nagkaroon po ng pneumonia at inilabas sa Pasig City Jail and was in a hospital that was not identified. At least I didn't see which hospital that was. Where is he now? Is he back in... He is still in the hospital po kasi medyo mainit talaga din doon sa sa Pasig City Jail. Mabait yung mga VJMP officers po doon. No, pero wala tayong magawa. Medyo marami masyadong preso doon. Kaya it has really affected the health of my client. And right now he is recuperating in the hospital po. And how long has it been? It's been about 3 weeks, huh? I was not able to count exactly, but he is still in the hospital ngayon po. And is he getting better? Pagpunta ko po sa kanya kahapon ba yun or last time, matagal kami nag-usap 2 days ago to be exact, or was it yesterday? Umuubo pa po si Pastor Apollo Sikibuloy, necessitating his continued stay in the hospital. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Israelito Torion. Ayan, maliwanag po sa atin itong si Boyeng kung gaano kabayas. Pastor Kibuloy, pagaling ka, ang daming biktima ni Boyeng, si Tatay Digong, biktima, tapos ginawang ombudsman, animal talaga naman. Pero wala tayong problema diyan, yung mag-isalin-salin ka. O sige, buksan mo 'yan. Tingnan natin kung may makita. Tingnan mo, sa kakabanat ninyo kay former President Duterte, sa mga Duterte, kay Inday Sara, iplantalya man talaga yan si Boyeng para kay Inday Sara, labang kay Inday Sara. Di ba kamakailan? Kahagapon kanina, na-content natin yung snap election. Si Vice President Inday Sara pa rin ang gusto ng taong bayan na maging presidente. Ito naman ngayon, bagong survey, trust and approval rating. Tingnan mo naman kung sino po yung nangunguna dyan. Isus ko, Ginoo. Ito po ay survey ng Publicos Asia Incorporated. Trust and approval survey. Nandyan pa yung pangalan ni Martin Tambaloslos. Yung susugorin ni Kiko Barsaga bukas. Patay kang baka ka. Ito, Publicos Asia Incorporated. Ito po ay ginawa yung survey September 27 to September 30. So, 1,500 yung natanong, approval and trust rating of the top 5 government official. So, ang nakalagay pa dito, Senate President, si Chis Escudero, at Speaker of the House, Martin Tambaloslos. Unahin na natin si NGWM. Diyos ko, nimal NGWM. Huy, 24 ang approval, 24%. Ang trust, 17%. Bagsaka na talaga, May naniniwala pa dito, mga trolls nga lang, NGWM. Kay Vice President Inday Sara, approval rating, ang taas pa rin, 36%. Trust, 32%. Pag tiningnan mo, ang layo-layo. Ang layo ng approval rating at trust rating ni Bongbong Marcos kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag na nating isali si Escudero. Si na lang yung isali natin, si Tambaloslos, animal anak ng kagwang. Kutsa approval, 7%. Animal, tao pa ba to? O demonyo? Approval rating, 7%. Public servant pa ba to? Limas pa more. Trust rating, 5. Ang grado, pag numero, pag 5, bagsak din yan 5 di ba? Sa eskwela, no? 7, hatsa yan sa amin, palakol. Okay na Martin Romualdez, sa sobrang mong kawatan. Ang approval rating mo 7% na lang. At trust rating mo 5% na lang. Siguro nagtitiwala sa'yo dito yung mga buhaya sa Kongreso, si Manix. Mukhang si Saldico nga, hindi na rin nagtitiwala sa kanya Murang tinatabla na nila si Saldico Nitiwala dito si Sandro, ayan. Okay ninam, 7%. Ang lakas ng amats nyo. Tapos sisiraan ninyo si Vice President Inday Sara Duterte, sasabihin nyo kurakot. Kung kurakot si Inday Sara, hindi ho sana yung approval rating ni Inday babagsak. At tataas yung sa inyo. Hindi man lang ginawang 10 yan. Approval 7. Oh my gulay. Trust 5. Ano ba itong impactong ito?
Wala na talagang titiwala dyan. Tangina, nilimas yung kaba ng bayan, trilyon, sandamakmak na insertion. May sariling private jet. Putang ina, no? Dapat yung private jet niya, inano na yan, kinuha na yan ng gobyerno, kaso ang kukuha rin naman yan si Palaka. Kukuha rin si Ngiwim. Kaya ang solusyon talaga, para makuha yung kayamanan nila, Saldico, Bongbong Marcos, palitan talaga yung Pangulo natin eh. Yung presidente ng Republika ng Pilipinas na walang kwenta. Pahirap sa bayan eh. Tingnan mo, lindol ngayon, kaliwat kanan, nasan siya, tulog pambuang. Pero si Vice President Inday Sara, ginagampanan niya talaga ang kanyang tungkulin. Mantakin mo ha, binabawasan pa ng budget yan ha, pero nakatulong ng todo. 2 lindol, bagyo ba, nandun ang Office of the Vice President. Animal, mas malaki pa nga ang pondo ng PCO. Ang PCO, nasa 2 billion ang pondo, kay Inday Sara, 700 million lang eh. Utang inang namumumuaya eh. Ayan o, yung buhayang Martin Romualdez, approval rating 7%, ang trust 5%. Dito naman kay Bongbong Marcos, 24% approval, ang trust 17%. Mga leader ba yan ng bansa? Hindi yan mga leader, mga kawatan yan eh. Dapat nga zero yan, mga hinayupak na yan eh. Inday Sara dapat yan, 100% ang trust rating sa kanya. Dahil totoo naman siya na nagsiservisyo. Tingnan mo ngayon sa Davao, nandun na naman siya. Sa Cebu, nandun na naman. Kaya deserve ni Vice President Inday Sara na pagkakatiwalaan ng taong bayan dahil sa lahat ng sakuna, andoon siya kahit walang budget. Ganong katindi. Paano pa kaya kung may budget si Vice President Inday Sara Duterte? Ano kaya ang mangyayari sa mga kanyang mga tulong di siksik liglig? Talagang malawak ang mararating at magsisilos na naman si Palaka nito. Tingnan mo, plus muli natin, oh, pas malaki-laki, oh. Oh, may gulay, Martin Romualdez, nasa dulo. Ang susugurin ni Kiko Barsaga, 7.5. Pag pinagsama, 75. Resign ka na sa pagkakongresista, animal. Wala kang kwenta. Tingnan mo si Inday Sara, no? Ayan, oh. Andyan yung ali. Pagkatapos sa Cebu, dumiretso sa Davao Oriental. Nag-iikot, no? Para sa mga Pilipino na nasalanta. Kasi nga, kailangan talaga ng nanay at ng tatay ang Pilipinas sa mga sakuna sa panahong ito. Kaso ang problema, yung tatay nga, iwan ko, tulog pa yata. May hangover pa ba? O baka nga, hindi alam na may lindol eh. Baka alam niyang lindol na, may lindol pa yata sa Cebu. Baka sa Cebu pa yung alam niya, may lindol ha. Ang lindol po, natapos na nga ho sa Bagyo. Tsaka may Isabela na naman kanina. Ang malakas ngayon, nasa Davao na ng Ngiwim ha. Baka tulog ka pa rin ha. Eh, hindi pumupunta si Ngiwim sa Davao eh. Baka natatakot, baka mabato ng durian. Ang sakit niyan. Yung duriang hilaw, aray ko. Kaya wag na pumunta ng Davao. Tingnan mo si Vice President Inday Sara, no? Mahal talaga ng bayan. Talagang most trusted public servant. Walang karte-ate, oh. Panoorin natin. Sige na, go! Yay, ganun na! Ayan, oh. Sige, go! Yan si Inday. Grabe, oh. Niyakap ng bata. Hello! Papa na ayaw! Hello! Tingnan mo si Inday Sara, talagang deserve niya na pagkakatiwalaan siya. Walang kaarte-arte, no? Niyakap siya ng bata nakasando, walang problema, yakapin din kita. Pag si Bibem yan, itulak ka. Sabay ganun ng alcohol, putang ina. Dati si Palaka, nangunguyot na nga yung mga katawan ni Palaka, di ba? Nangunguyot na, kita mo yung kamay ni Palaka, tuyong-tuyo eh. Itutulak yan ng mga alta pressure, pero si Inday Sara, Day, laban lang Day, may pag-asa pa ang Pilipinas sa'yo. At someday, magiging presidente ka talaga ng Republika ng Pilipinas. Kunti na lang. Mantakin mo, kahit anong banat-banat, no? Anong bira ng bira ng mga ni Martin Romualdez, mga buhayo sa Kongreso, PCO, itong si Antikriring. Wala, hindi pa rin umuobra eh. Number 1 pa rin, trust and approval rating. Paano hindi magna-number 1? Eh, pag tumulong sa kapwa, sincero, eh, tingnan mo. Ayan. Si Vice President Inday Sara, na pumupunta na sa mga namatayan, no? Pero si Bongbong Marcos, tulog pa rin. Tigil nyo na yung singhot nyo. Hindi naman talaga eh. Walang kwentang presidente. Ito yung gusto nilang pabagsakin. Ito yung gusto nilang sirain, pero wala eh. Talagang mahal ng bayan. Kahit saan. Inday Sara ang tunay na maaasahan. Siya na lang ang tanging pag-asa. Ako nga, kung nasa katinuan pa yung mga advisor ni Bongbong Marcos, kung meron kayong awa sa bayan, advisean nyo naman, sabihan nyo naman na mag-resign ang animal. Wala na, kawawa na ang bayan sa kanya. Bagsak ang ekonomiya, magkano palitan ng piso kontra dolyar ngayon, mga almost 59 na. Utang, lumalago ang utang. Hindi ekonomiya yung lumalago, utang eh. Utang ng ina nila eh. Yun yung lumago. Utang ng ina nila, utang din natin yan. Kaya kawawa lang ang Pilipinas kay Bongbong Marcos. Kaya nga, okay ako itong mga panawagan ni Kiko Barsaga eh. Kasi ito na ho talaga ang tanging paraan para maayos ang lahat at magbago ang takbo ng ating bayan at magkaroon ng panibagong pag-asa. Hindi ba ho tayo nalibadbaran sa kaliwat ka ng korupsyon? Na sana nga ho, magtagumpay itong pakikibaka ni Kiko Barsaga dahil palaban din si Kiko eh. At sana may susuporta. At sana yung mga Catholic school, Catholic priest,
Hoy mga hunghang, umayos kayo sa buhay ninyo. Ang totoong kurakot, si Bongbong Marcos, Romualdez, mga Marcos eh. Hindi mga Duterte. Ina naman talaga oh. Kaya nalilihis yung landas eh. Dinadama, hinahatak ang Duterte. Wala namang kinalaman sa flood control. Si Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Kaya nga okay itong panawagan ni Kiko Barsaga, bukas na po ito daw. Sugod na daw eh. Mga kabataan dyan. Sana suportahan din po ito ni Manong Chavit Singson. Padala rin po dyan. Kaso ang sugod po nito, hindi sa Palacio de Polvoron. Ang meet up po ay pakinggan natin si Kiko Barsaga. My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately the mass protests in September did not affect the Marcos administration, because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Stay safe, and God bless you all. Kita-kita daw bukas daw, people power na. Diyan sa Buendia Gate, Forbes Park, Makati. Ayan na. Sulong mga kapatid. Patay kang tambalos-los ka. Dapat doon kayo, yung mga kabataan na sumugod sa sugo, doon bukas ha. Oh. Doon na daw magkita-kita sa Forbes Park, Buendia. Alam niyo po, si Kiko Barsaga, wala na siyang pakialam, kasuhan nyo kami ng sedation, okay lang eh. Basta ang aking ipinaglalaban, yung sigaw ng bayan. Na tayong kay Kiko Barsaga, sabi niya, we have nothing to lose and billions to gain. Tomorrow night, we enter Forbes Park. Tomorrow night, so bukas to, ng tama? Bukas ng gabi nga. Pero baka ngayon ng gabi, pero bukas pa man ng ang A12. Ayan po, tomorrow night daw, we enter Forbes Park, diyan sa Buendia Gate. Sana yung mga nagrarally, ayusin nyo naman mga kabataan kayo. Tuliin ko kayo. Huwag naman sumakay yung mga komunista dito kasi ang liwanag ng panawagan ni Kiko Barsaga, anti-Marcos rally ho ito ha. Hindi anti-Duterte rally. Dahil alam ni Kiko Barsaga na hindi kurakot ang mga Duterte. Ang kurakot ay mga Marcos. Kasi Marcos naman kasi ang administrasyon ngayon. Sana ho, iisa po ang natin, iisa po ang direksyon. Hindi yung pambihira, magrarally ka kasi galit ka sa mga Duterte. Anong sense dun? Hindi man mga Duterte ang makurakot. Nagrarally ka dahil galit ka kay Marcos, dahil ang administrasyon ngayon Marcos. Trilyon-trilyon ninanakaw under Marcos, bakit idamay nyo pang mga Duterte? Kasi nga ang mga dilawan, mga hinayupak. Kaya bilib ako dito sa ito. Tingnan mo, pakinggan natin yung kaibigan natin. Ito pa. Magkaisa po tayo, magsama-sama po tayo ngayong darating na October 12 po. Kung nasaan po si Kiko Barsaga ay doon po tayo magtipon-tipon. Correct. Ayan, good morning sa ating lahat. Ngayon po ay nandito po sa Senate of the Philippines. At inaanyayahan ko po ang lahat ng mamamayang Pilipino na ngayong darating na October 12 po ay magkaisa po tayo at magsama-sama po tayo. Kung ano po ang i-schedule nating date at kung saan po ang ating venue ay aanunsyo po natin kung saan tayo magtitipon-tipon. At huwag po kayong sumama sa kahit sinong mag-organize ng rally maliban kay Kiko Barsaga. Dahil unang-una sa lahat, si Kiko Barsaga po ang nag-anunsyo ng October 12. At kung meron pa pong susunod na mga mag-organize ng rally na doon sila magbibenyo kung saan-saan, huwag po kayong sumama dahil ang gusto lang po nila ay magkawatak-watak ang mga taong ayaw sa korupsyon. Dahil po tayo po ay sawang-sawa na sa korupsyon, pagod na po tayo sa mga nakawan sa ating bansa, magkaisa po tayo at magsama-sama po tayo ngayong darating na October 12 po. Kung nasaan po si Kiko Barsaga ay doon po tayo magtipon-tipon. Huwag po tayong susunod sa kung sino-sino. Unang-una po sa lahat, si Kiko Barsaga ang nagsabi ng date na October 12 at doon po tayong pumuntang lahat. Hindi kung sino-sino. Marami na naman pong organizer ng rally na yan na lalabas at magbibigay na naman ng venyong iba para magkawatak-watak ang mga taong ayaw sa korupsyon. Iisa lang ang pinaglalaban mo, iisa ang pinaglalaban namin. Magsama-sama tayo sa isang venue upang wakasan ang korupsyon sa ating bansa. Nasaan ka man, Taga Luzon, Visayas, Mindanao, lumabas na kayo ngayong darating na October 12 at wakasan natin ang korupsyon sa ating bansa. Andito ko ngayon sa Senate of the Philippines. Siguro wala namang buhaya dyan, no? Tama yung sinabi mo, sir. October 12, kung saan daw si Kiko Barsaga, doon kayo, doon tayo. So kayo yung mga kabataan, wag kayo maniwala sa mga komunista. Dito na lang kay Kiko Barsaga. O saan? Forbes Park. Diyan sa Buendia Gate, bukas. Sa mansyon ni Tambaloslos. Maraming ginto dyan. Maraming malitang basura, puno ng pira dyan. O doon kayo, kaysa vault. Punta kayo sa sugo. Hindi mo lang kinalaman ng sugo sa nangyayari sa korupsyon. Kinuha pa yung vault. Doon kayo ha, bukas sa Forbes. Sabi ni Kiko Barsaga, wag malito. Alam nyo po, magtatagumpay naman talaga ang taong bayan. Pag maganda po ang ipinaglalaban, kagaya po ito, mga kaparian, mga luklo doon yung ibang pare. Uy, gumising na kayo kasi ang mga pare kasi kahit pa paano may impluwensya. Kasi araw-araw nagwawali. Araw-araw may nagsisimba sa simbahan. Kung anong sasabihin ng pare, maniniwala talaga yung mga nandyan eh. Lalo na yung saradong Katoliko ay, yes, Father. Ganun talaga yan. Rally tayo, yes, Father. Galit ka kay Duterte, yes, Father. Mas okay yung isang pare doon sa sa Cebu, Father Siadong, mas okay pa yun.
Talagang sana yun na lang ang magiging kardinal. Dahil totoo yung kanyang mga pinagsasabi kaysa yung ibang mga uplok na mga obispo, mga walang hiyak kayo. Masyadong binubulag ng taong bayan, nakikinig sa mga komunista. Kagaya ho nito, sa Kalumpit, Bulacan, may nagrally din. Okay na sana ito, tingnan mo. May pare dyan eh. Oh. Kalumpit, Bulacan yan. Oh. Kalumpit, Bulacan. Oh. Oh. Ayan, okay sana yung mga ganyan ba? Mga pare din nangunguna. No? Ang pera ng bayan, ibalik. Ang problema, may halong pangungumunista. Utak komunista. Mga leftist sympathizer. Yan ang mahirap dyan eh. Kaya kayong mga Pilipino, wag po kayo sumali sa mga rally nila na alam nyo, iba yung watawat. Yung watawat may nakalagay na KKK. Katarantaduhan, kataksilan, katangahan. Wag kayo sumama dyan. Masama kayo. Mas maganda ho ako sa akin, payo ko lang sa mga Pilipino, huwag kayo sumali sa mga rally nila na alam natin mali ang kanilang direksyon. Gaya po nito, tingnan mo sa Bacolod naman, okay na sana eh. Magkaisa lang tayo dito mga kabisdak. May mangyayaring maganda sa ipinaglalaban, may leader na, nandiyan na si Kiko eh. Huwag na lumabas yung maglider-lideran eh. Tingnan mo, nasimbahan naman yan. Dinala nila sa kalsada. Ayan nakaputi. Bacolod. Mga pare. Nagrosaryo pa. Ito ay isang paraan natin upang pagdasal ang ating bansa dahil sa dami ng korupsyon na nagaganap. Okay sana, ipagdasal ang ating bansa sa dami ng korupsyon ang nagaganap. Pero sino sinusundan ninyo? Mga dilawan, pinklawan, mga makakaliwa, ang tanga naman Walang mangyayari sa atin pag mga dilawan, mga pinklawan yung sinusundan ninyo. May leader na, si Kiko Barsaga. Suportahan na lang po ninyo itong politician na ito na galit sa Corakot, galit kay Bongbong Marcos, galit kay Romualdez, na ang totoo naman talaga, iyan ang managot at yan dapat ang makulong. Kaya pakinggan natin yung interview ni Kiko Barsaga kay Corina Sanchez. Ito mas maganda talaga Sabi nila daw may problema sa mental may mental health problem si Kiko Barsaga. Hindi, napakatalino. Napanood ko yung interview niya kay Corina. Sana wag mo akong copyright, Corina Support lang namin to kay Kiko. Ito. Such as saying that very clearly and loud that Speaker Martin Romualdez is corrupt. Ano ang basis mo? Ano ang basis for saying that? Firstly, his So, una sa lahat, yung connection niya kay Saldico and yung connection din niya kay President Marcos. Hindi siya, kasi there are many forms of corruption. Iba-iba ang mga pagkakaintindi natin sa corruption. At para sa akin, corruption by incompetence is equal to corruption by theft or by actual malicious intent. So kung corrupt siya dahil nagnakaw siya ng pera, hindi corrupt siya doon. Pero kung corrupt siya dahil hinayaan lang niya tayo manakawan ng pera, dang billion, that's also a form of corruption. Kasi siya yung nasa posisyon niya tapos hindi mo pinigilan yung mga congressman na nagnakaw ng 100 billion. Either way, dapat siyang makulong dahil doon. So kumbaga parang, but you're aware that everything, lahat ng mga akusasyon laban kay Senate President, dating Speaker of the House, will have to be proven in court. Yes. At hindi lang dahil pinangalanan sila ng mga contractors? Pero ang naging problema kasi doon, at nakita ko din with the Filipino people, wala na silang tiwala sa justice system natin. Especially ngayon, ang dami nang gustong pumunta sa Forbes para kasama natin yung kayahan yung nangyayari sa Nepal. The people are angry. At wala na sila talagang tiwala na makukulong or mapapanagot yung mga corrupt officials na involved sa DPWH flood control anomalies. Bakit pati si President... Stop muna tayo doon. Tama dito si Kiko Barsaga kasi nga, yung justice system natin bulok. Pagkalaban ka, ikaw ang makulong. Pagkalaban ka ni Marcos, pagkakampi ka, ligtas ka, promote ka pa. Tingnan mo si Buying. Tingnan mo si Saldico, 4 months na po. Yung investigasyon, nakulong ba? Hindi. Nasaan? Nasa Spain, Singapore, Dubai. Pabalik-balik lang, namamasyal ang buwang. Ni Wara Tubares, hindi ba nilabasan? Kasi walang kaso. Si Martin Romualdez, malaya pa rin. Anong klaseng justice system? Kaya tama yung sinabi mo, Kiko, na ang mga Pilipino galit na parang gusto nang tumulad sa Indonesia at Nepal. Sabi nyo, may mental problem, ang talino Tuloy Son, Congressman Sandro Marcos. Actually, kilala ko si Sandro Marcos. Imposibleng walang alam yan and susunod niya na i-investigan. Patay ka, Charissa! Imposibleng walang alam yan, isusunod na yan na imbestigahan natin. Patay ka, Charis! Di ba? Nanood pa ng F1 Racing to, nagwalwalo pa. Kapal ng muka, banat, Kiko. Ganun ba? Ikaw ba mismo nag-iimbestiga ka? May legal team ako, tapos may mga ibang congressman din ng part ng reformist bloc namin na nagko-contribute din ng mga alam niyo. Tapos yung mga iba din, mga dating supporters ni Marcos na gusto nang lumaban sa kanila, nakita na palugog na yung Marcos administration. Kasi, well, to be perfectly honest, nakita mo naman yung nangyayari sa military na ngayon. Posibleng anytime magkaroon ng people power at matanggal na si Marcos.
Palubog na ang Marcos admin at anytime magkaroon na ng people power at matanggal ka ng UM, patay kang bata ka. Kaya, hindi nila pinapansin si ano, di ba? Si Kiko Barsaga, wag nyo lang pansinin. May problema yan, si Kiko sa pag-iisip, wag nyo lang pansinin yan. Nang magulantang kayo, sinipa na kayo ng taong bayan. Di ba sabi, hindi na nila papansinin, dinididma nga eh. Natuloy oh. Are you for a revolutionary government? Anything that can bring justice to the people, I'm for that. Kasi pag nalaman natin na it's very likely na protector talaga si Marcos kay Romualdez, kay Sandro Marcos. So if President Marcos cannot do his job properly, then yes, I'm definitely for removal of his position. Okay, but do you give him credit? Tatanggalin talaga ni Kiko Barsaga itong si UM. Alam, bilib ako sa batang ito, no? Bata, pero matapang, hindi natatakot kay Bongbong Marcos, consistent ang paninindigan, panawagan people power, gusto niyang tanggalin si Bongbong Marcos. Tama naman kasi, paano man masolusyonan ang korupsyon sa ating bansa kung yung nakaupo, tinutolerate at sangkot din at tablarin mo ka palang kawatan na. Tama yun, Kiko, tuloy oh. For starting it all. You had a comment about that earlier. Yes, he did not start it all. At that point, alam na ng mga tao na may mga problema sa flood control anomalies. Alam na nila na maraming magnanakaw sa DPWH. Sinabi lang niya yun para siya yung mabigyan ng credit. But like as I have said and as the people have said, hindi siya yung, wala talaga siyang ginagawa doon. He's not doing anything. It's been months. Tapos wala pang nakukulong. Wala pang yung investigation tuwing may magsabi ng Martin Romualdez. Hindi investigahan nila si Martin Romualdez. Kaya wala talagang tiwala yung mga tao sa administrasyon ni President Marcos at alam nilang hindi makukulong si Martin Romualdez habang si Marcos ang presidente. So, ang galing mo, Kiko. Tumpak na tumpak. Walang makukulong na Martin Romualdez, walang makukulong na Saldico, walang makukulong na kawatan hanggang si Bongbong Marcos ang presidente. Paano makulong? Kailangan si Bongbong mag-resign or tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng people power na ayon kay Kiko Barsaga. Patay ka dihat. Tuloy oh. So itong ganitong mga pronouncements mo, yan siguro yung basis na why they think it is enough to construe inciting to sedition. Yes. Ganun ba yun? But I'm not inciting. I speak for the people's sentiments. Ito ang nakita ko na sinasabi ng mga ordinaryong tao, ng mga mamamiyang wala nang tiwala sa gobyerno ngayon. And if that is inciting to sedition, then I will willingly go to jail for that and be in prison. Kasi yun talaga ang nakikita ng mga tao. And kung lahat ng magsasabi nun ay inciting to sedition, edi maubos na tayo sa Pilipinas. Correct. We'll run out of citizens if we were to say that because everyone is saying the exact same thing. Martin Romualdez is close to President Marcos, and as long as he is close to President Marcos, he will never go to jail or face justice for any of his actions. Okay. And the same applies to Saldico, to Sandro Marcos, or to anyone who could also possibly be involved. But is there a trail to Congressman Sandro? Well, just as how Saldico, dahil may pang English ko kasi, just how Saldico has a trail to Martin Romualdez, Martin Romualdez will have a trail to Sandro Marcos. Kaya kailangan nilang i-defend si Martin Romualdez kasi pag nahuli na siya, si Sandro Marcos nang susunod. Kasi siya yung majority leader, siya yung pumili kay Martin Romualdez para maging, siya yung sabi na iboto si Martin Romualdez at siya din yung pumili kay Paul Chiti para maging House Speaker. Kaya siya yung next na magiging target kung sakaling mahuli na si Sandro. Siya daw, Akala ko ba may mental health problem si Kiko? Akala ko ba may problema yung pag-iisip? Puta katalino eh. Kailangan makulong si Martin Romualdez. Pag makulong daw si Martin Romualdez, yari si Sandro. At si Sandro pala yung nagpili kay Bujiti. So ibig sabihin, si Sandro makapangyarihan talaga kasi anak mo na presidente yan eh. Hindi mo yun talaga maki-question yung kapangyarihan ni Sandro. So si Sandro, mas malaki pa ang kinikita, malamang, kumpara kay Saldico, kumpara kay Martin Romualdez. At mas malaki rin ang kita ni Bongbong, patay kang baka ka. Kaya suportahan po natin itong si Kiko Barsaga nang makulong na po itong mga kawatan. Alam niyo ho, no? Itong si Kiko Barsaga pala, nung councilor pa siya, ay parang nag-apprentice pala ho ito sa Davao kay former President Duterte nung kapanahonan. Pakinggan natin, no? Kilalang kilala rin ni Tatay Digong itong si Kiko Barsaga. Mukhang naambunan ng katapangan at naambunan ng katalinuhan itong si Kiko Barsaga. Pakinggan natin si Tatay Digong. Teka lang, hindi ko na ayos. Kita lang natin konti. Tatay Digong. Yan, no? Sa mga nakamiss kay Tatay Digong, pakinggan natin si Tatay Digong. Narito. Kay Kiko Barsaga, Councilor, binabati kitang happy birthday. And may you someday rise to be a great politician like your father. Someday rise a great politician like your father. Nangyari nga. At mangyayari na yan. Tingnan mo. Siya lang ang may lakas ng loob, magtatawag ng people power. Matakin nyo. Kongresista yan. Wala daw siyang pakialam. Kasuhan nyo siya ng inciting to sedition. Ipakulong nyo ako. Wala siyang pakialam. Basta ang mahalaga, yung sinisigaw ng taong bayan, siya ang nagre-represent na sumigaw. Kasi kung lahat daw kasuhan ng inciting to sedition, ubos na ang maraming Pilipino. Wala nang matirang talino, no? Wala nang matirang Pilipino kasi lahat kinakasuhan ng inciting to sedition. Ito ho yung leader na matapang. Diba dati naghahanap tayo ng leader. Nasaan yung leader? Sana may tatayo. Ito na. Si Kiko Barsaga na po tumayo para sa bayan. So bukas po yung kanyang deadline. October 12 dyan sa Forbes Park. Sa may Buendia Gate. Kita-kits daw. Grabe. Believe din ako. Dito sa batang ito, hindi natatakot, naninindigan. No, kung siguro buhay yung tatay mo, Kiko Barsaga, malamang proud sa'yo. No? Dahil nanindigan ka, hindi ka natatakot, wala kang pakialam kung ano ang mangyayari sa'yo.
harap-harapan mo sinusungag si Bongbong Marcos, sinusungag pati si Boying Remulla, Martin Romualdez, Saldico, at ito pala bagong pasabog si Sandro Marcos. Nako, sunod daw. Ibig sabihin, pag ito, mawala si Bongbong Marcos sa kanyang posisyon bilang isang Pangulo, lahat sila makukulong. At dapat wag ito patawarin ni Vice President Inday Sara Duterte. At ang taong bayan maghusga sa pamilyang ito, mabulok sa bulangguan. Tanong ko lang dito kay Boying Remulla sa Ombudsman, dadaan pa ba ito ng Commission on Appointee? Ako po ay nagtatanong kasi kung dadaan, huwag niyong ipasa, pero malamang hindi na eh. Diretso na kasi pinili na ng Judicial and Bar Council, animal talaga itong mga miyembro dyan, mga bayaran. Magkano kaya yung napira nila dito para maging ombudsman si Boying Remulla? Good luck na lang sa mga atin bukas dito sa panawagan ni Kiko Barsaga dyan sa Forbes Park, Buendia Gate. Maging ligtas at sana walang karahasan at sana makakita kayo ng basura na nakalagay sa malita sa mansyon ni Martin Romualdez. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Kaya pa, laban lang. Magandang gabi. Bisdak Pilipinas. God first.